Paano naman natin malalaman na nakatatlong pahid na tayo sa mga dapat pahiran sa tuwing tayo ay mag-a-ablution kapag dito tayo nag-ablution sa gripo? Dahil alam naman natin na kapag sa gripo tayo nag-wudu o nag-ablution ay tuloy-tuloy lamang ang pagdaloy ng tubig sa gripo. Hindi katulad ng tayo ay nag-ablution sa tabo ay nabibilang natin kung ilang buhos na tayo at ilang pahid na tayo sa mga dapat nating buhusan at dapat nating pahidan kapag tayo nag-ablution. So ngayon ay tara at sama-sama nating alamin kung paano natin malalaman na nakatatlong beses na tayo nakapag-wudu kapag dito tayo nag-wudu sa gripo. Pero wait lang ha, tanggalin ko muna tong nakakabit na hose sa gripo natin para makapag-demo tayo na maayos. So ayan, at natanggal na nga natin ang hose, kaya naman makakapag-demo na tayo kung paano ang pag-wudu dito sa gripo. So para malaman natin na nakatatlong beses na nga tayo nakapag-wudu sa mga dapat nating hugasan at pahiran ng tubig, ay kinakailangan siguraduhin natin na nabasa ng tubig ang mga parte ng dapat nating basain ng tubig. Pag sa gripo tayo nag-wudu ay hindi mo na kailangan magbilang kung nakailang beses ka na bang nakapag-ablution. Basta siguraduhin mo lang na nababasa talaga ng tubig ng ganap yung mga kamay mo at yung iba pang parte na dapat basain kapag tayo ay nag-wudu. So ganun lang ang paraan para matukoy natin kung nakatatlong beses na tayo sa pag-wudu. Kinakailangan ay basain natin ng ganap ang mga dapat basain ng tubig. Ay teka lang, bago natin tapusin to, ibalik muna natin yung hose para hindi tayo mapagalitan ni Papa kasi sinasahod na ito sa drum. At bilang panguli, laging tandaan, lamang sa gantimpala ang merong kalaman. See you next time!